Eto, gusto nyo yung usapang bulldog. Oh, sige, taas ang kamay dyan. O, press one kayo dyan. Kung gusto nyo pag-usapan natin yung usapang bulldog ho, mga bossing. Oh, sabi dito sa ICI ayaw daw doon sa bulldog kasi daw naglalaway. No? Malaway daw ho yung bulldog, mga kababayan. Sino ba yung bulldog na yon? Kasi, eto, pakinggan nyo ho, mga bossing. Eto, kaya pala ayaw nila. Kaya pala ayaw nila na inila-livestream yung ICI ho, mga bossing. Di ba? Dahil pala dito sa mga ganito, pakinggan ho natin, mga kababayan. Ayaw sa bulldog kasi malaway daw po. Sino iniisip niyong bulldog? Mga boss, eto. Ang regalo na Ayan. ng exotic bulldog. Ayan na mga kababayan. Kung ano po yung sinabi ko, yun yung pag-uusapan natin. Exotic na bulldog daw ho, mga bossing. No? At ito yung tinatalakay nila doon po mismo sa ICI. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Ma'am Neng Gigi, makinig ka. Para sa iyo to. Ang nagbigay sa iyo ng regalo na ng exotic bulldog. Oh. 'Di ba sabi ni Esing Mariano, si Marcoleta daw. Bakit kapag pinag-uusapan bulldog, exotic na bulldog ang inaano nyo, iniisip nyo si Marcoleta agad. No? Pati pala yung bulldog pinambabayad. Mahilig ho ba kayo sa aso? Mahilig po ako sa aso, pero ang mga aso ko po ay malalaki po. German Shepherd. Kasi may lumalabas na may regalo daw na exotic bulldog. Meron bang gano'n? Nabili po ako, Your Honor. Nabili po. may nabiling exotic bulldog. Anak ng tinapa. Kayo talaga ang sasama ninyo. No? Napag-usapan lang yung bulldog, akala nyo naman si Marcoleta na yung pinag-uusapan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, mga bulldog cute, si Marcoleta hindi cute. Hindi naman bulldog yun. Uy, samahan nyo kay Marcoleta. No, grabe kayo kay Marcoleta. Po ako. Walang regalo sa iyo. Nabili po ako, Your Honor. Can you give us kung saan nyo nabili? Ano ba ho yung exotic bulldog na malaki na sa regular bulldog? Unang-una, hindi po ako mahilig sa bulldog. Hindi po ako mahilig sa bulldog dahil po malaway po yun eh. Malaway daw ho kasi yung bulldog, mga bossing. Pero eto talaga dyan, mga bossing, no? Ngayon po, ayan, kung ano yung nakikita nyo ho, yan na po yung ICI. Ni-live na po nila, mga bossing. Siguro dahil panawagan po ng mamamayang Pilipino na maging transparent po sila. Ayan na po, naka-live na. At ang iniiyak naman po ng Iglesia ni Cristo, mga boss Chief Amoser, nung mga nakarang araw doon sa kanilang mga parali ay ang transparency doon sa hearing ng ICI. Paano yan? Eto na, ni-live na. Iglesia, wala na kayong iiiyak sa tingin ko. Wala na kayong masasabi. Kasi pilit nyo sinasabi, yun lang naman, transparency lang naman ang kailangan namin. No? At accountability doon sa hearing ng ICI. Kasi daw, hindi nakikita. Eto na po, naka-live na po lahat. Yun nga lang, pati po yung usapang mga bulldog na malalaway, napapag-usapan po dito, mga bossing. So sa tingin naman namin, hindi na po mag-iiyakan o hindi na po iiyak yung INC. At ititigil na nila yung mga pahiring nila kung talagang eto lang yung gusto nilang mangyari. Ang pagla-live isa publiko ang ICI ho, mga bossing. Di ba? Mac Journal, shout out sa iyo ng Doha, Qatar. Di po ba, mga boss? Yan lang ho yun eh. Kaya ho ako nagtataka, mga kababayan. Ang sinasabi nung Iglesia ni Cristo, accountability and transparency. Sabi ko, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, meron pa ang mga secret decision eh. Meron pang mga patago-tago at ayaw ipaalam sa mamamayang Pilipino yung mga tungkol po doon sa mga sa mga salin ng mga politiko eh. Tapos ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, saka sila sisigaw.
ng transparency daw po ang pinaglalaban nila. Parang may mali. Parang hindi ho natin kasi nakita nung panahon ni dating Pangulong Duterte na nag-rally, nagwelga ang INC at sumigaw ng transparency. Pero dito kay Pangulong Bongbong Marcos, ayan, sino una? Ombudsman, binuksan. Binuksan ng ombudsman yung mga salin ng mga politiko. Pinabuksan. Kaya nga po, bumalandra sa atin yung mga 18.8 million na mga salin nila Chis Escudero. Madami, sabi hindi naman kapanipaniwala yung salin ni Chis. Grabe naman yun, para niloloko lang tayo ni Chis Escudero. Mga bossing, ang bahay ho ngayon doon sa mga subdivision, isa lang, bahay at lupa. Siguro, merong mga 200 to 250 square meters. Lumalaro na ho ng 25 milyones mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Tapos ang nakatala kay Chis Escudero, 18.8 million lang ang salin ho. Di ba? Ito, kaya nga po natin nakita natin na ang mga bilyar bilyon-bilyon yung kanilang mga salin. Di po ba? Kasi po, etong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang ang gusto, ilatag sa mamamayang Pilipino. Yung mga katotohanan, ilatag sa mamamayang Pilipino kung ano ang nangyayari sa bansa natin. Di ba, Edelweiss, The Journey, salamat po sa inyong super sticker at salamat din po sa pagiging miyembro ninyo ng ating YouTube channel. So, siguro naman, nasolve na natin o nasolve na ang problema ng INC. Ayan, no? Yun nga lang, uulitin ko. Siguro, hindi okay kay Marcoleta itong mga pinag-uusapan. Sabi ni Mr. White, forever, live po ba ito? Nakaisa ka na naman, Mr. White, ha? Shout out lang yan, no? Shout out sa iyo, Mr. White. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Eseng Mariano, maraming binigay na pabor si Dingongyo sa ICC, ay sa INC, kaya tikom ang bunganga ng mga gunggong. Ako talaga, mga boss, ako po talaga, yung sa mga nakita ko na mga parali po ng INC, eto lalo na yung mga nakaraan mga bossing. Ako, ang paniwala ko talaga doon is political rally yun. At the same time, may mga pagpapabagsak sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mga bossing, yung kay Amy Marcos na nga lang di ba? Yung kay Amy Marcos na nga lang mga kababayan pagbaba ni Amy Marcos doon sa entablado, kinamayan, inakap, parang nagpalakpakan pa sila. Di po ba? Hindi talaga ako naniniwala doon sa sinulat nila o doon sa ipinaparating nila na etong rally na ito ay para sa transparency at accountability. Mas nanaig po talaga yun, mga bossing yung tipong mas nanaig po, mga kababayan, yung pagpapabagsak o gustong mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso mga boss, dumalawang araw na yung kanilang rally. Hindi nangyari yung inaasahan o gusto nilang mangyari na sumama sa kanila ang Armed Forces of the Philippines. Di ba? Kaya, 2 days na, mukhang wala talagang pag-asa na sasama itong militar sa atin. Pack up na tayo. Napapagod na lang tayo dito Sabi ni Lina Beth Binaraw, tama ka Mark, noong panahon ni Digong, totally no transparency at all, pero never na nagrally para kalampagin ang Duterte administration. Correct? Ayan INC inilatag na sa inyo, binuksan na sa inyo etong ICI. Di ba? Kaya lang, uulitin ko, talagang makakarinig tayo kahit po bulldog na naglalaway, mga bossing. Parang yung kapag yung nabibira sa Senate, yun, naglalaway doon sa programa na. Alisin ko na ito, mga kababayan, baka ako sa mapunta. Ngayon mga bossing, speaking of ICI na din sabi, sandali, may pahabol si Ma'am Elena Garcia. Yung pag-akyat ni Amy, ay umakyat tapos bumaba. Baba! Yung pag-akyat ni Amy sa stage,
ng INC Luneta, may basbas ng leader ng INC yon. Kunwari, transparency and accountability. Pero mga endorser ng mga plunderer at corrupt, ang INC founder. Ayan, sabi po ni Ma'am Elena Garcia, no? Bakit topic? Bakit topic ang bulldog sa ICI? Niregalo daw po, mga kababayan. No?